Tinawag ko siyang magnanakaw. Pinatalsik ko siya sa gitna ng bumabagyong gabi habang nakaluhod siya at nagmamakaawa, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga kapatid. Akala ko, isa akong mabuting anak na naghihiganti para sa aking ina. Pero mali ako. Ang lalaking winasak ko ay siya palang nag-aruga sa aking ama hanggang sa huling hininga nito. At ang inang sinasamba ko, siya pala ang tunay na demonyo sa aking buhay. Ito ang kwento ng aking huling pagsisisi at ang pag-ibig na sumibol mula sa abo ng puot. Wala ka talagang kwenta. Mana ka sa ama mong walang hiya. Ang matinis na boses ni Inay sa kabilang linya ay tila isang patalim na humiwa sa katahimikan ng opisina ni Amihan. Napapikit siya ng mariin at hinilot ang sentido habang ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang bawat salita ng kanyang ina ay puno ng sumbat at pait, mga salitang sanay na niyang marinig sa loob ng mahigit 15 taon. Ma, nagpadala na ako ng pambili ng gamot mo kahapon. Mahinahong sagot ni Amihan, bagaman nanginginig ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Pang-allowance ko yun ngayong linggo, pero ibinigay ko na sa'yo lahat. Kulang yun. Alam mo namang mahina ang puso ko, Amihan. Gusto mo ba akong tuluyang gumuho, gaya ng nangyari noon, dahil sa ama mo? Sumbat niya. Iniwan niya tayo para sa ibang babae. At ngayon pati ikaw, ipagkakait mo pa sa akin ang munting tulong na hinihingi ko? Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang muling nagsindi sa galit na matagal nang nag-iipon sa dibdib ni Amihan. Walang paalam, ibinaba niya ang tawag. Ang hangin sa loob ng kanyang opisina, kahit malamig, ay biglang bumigat at sumikip. Kailangan niyang ilabas ang nag-aalab na damdaming yon. Kailangan niyang makakita ng mapagbubuntunan ng sisi. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana na nakadungaw sa warehouse sa ibaba. Mula sa salamin nakita niya ito, si Davin, ang lalaking pinaniniwalaan niyang bunga ng kataksilan ng kanyang ama. Nakaupo ito sa isang sulok, kumakain ng kanin, na binudburan lang ng tuyo mula sa isang lumang baunan. Ang anyo nito ay payak, suot ang kupas na uniforme ng warehouse staff. Ngunit para kay Amihan, ang bawat galaw ni Davin ay isang insulto sa alaala ng kanyang pamilyang winasak. Bumaba si Amihan sa warehouse, ang tunog ng kanyang takong ay mariing tumatama sa sementadong sahig. "Solis!" sigaw niya. Mabilis na itinago ni Davin ang kanyang baunan at tumayo ng tuwid. "Yes po, Ma'am Amihan?" "Sino ang nagsabi sa iyong pwede kang magpahinga?" Malamig ang boses ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi para sa trabaho, kundi para sa nakaan, para sa pamilyang winasak. "Lunch break, ma'am," sagot ni Davin. Nakayuko ang ulo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang boses nito ay mahina at paos, halatang pagod na pagod. "Lunch break?" Mapaklang tawa ni Amihan. Lumapit siya sa nakasalansang mga kahon sa gilid. "Ang kakapal ng mukha niyo. Ang tatamad niyo na nga. Nakuha niyo pang magpahinga habang tambak ang trabaho. Ilipat mo ang lahat ng mga kargamentong ito sa Wing B. Ngayon din." Nanlaki ang mga mata ni Davy. "Ma'am, ang mga kahon po na yan ay para sa forklift. Mabibigat po yan. Ayaw mo?" Putol ni Amihan. "Kung gayon, pwede ka nang umalis. Maraming naghahanap ng trabaho sa labas, Mr. Solis. Hindi ka wala ng isang tamad na katulad mo." Nakita ni Amihan ang pagbagting ng panga ni Davin. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, punong-puno ng tensyon. Sa loob-loob ni Amihan, hinihintay niyang sumbatan siya nito. Hinihintay niyang lumabas ang tunay na kulay ng isang anak sa labas. Pero hindi iyon nangyari. Dahan-dahang isinara ni Davin ang kanyang baunan. Hindi na niya ito kinain. Tumayo siya, pinagpag ang dumi sa kanyang pantalon, at tahimik na lumapit sa naglalakihang kahon. "Opo, Ma'am Amihan," ang tanging sinabi niya. Puno ng hirap na binuhat ni Davin ang unang kahon. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga braso
at ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Pinanood siya ni Amihan ng may halong kasiyahan at kirot. Gusto niyang maramdaman ni Devin ang bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib, araw-araw. Ngunit hindi pa natatapos ang parusa. Bumukas ang malaking pinto ng warehouse at pumasok si Sir Gardo, ang operations manager, na may kasamang 2 security guard. Ang ngiti sa labi ng matanda ay tila langis na nakakadiri. Miss Ravelo, tamang-tama at nandito ka. Bati ni Sir Gardo habang dire-diretsyong naglakad patungo sa bag ni Davin na nakapatong sa isang bangko. May natanggap kaming report na may nawawalang mga mamahaling piyesa sa inventory. Binitawan ni Davin ang kahon at humarap. Sir, wala po akong alam dyan. Sa isang mabilis na kilos, itinaob ng guard ang bag ni Davin. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga lumang damit at ilang barya ay ang pagkalat ng makikintab na electronic parts sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse na para bang hatol ng isang hukom. Huli ka, ngisi ni Sir Gardo. Magnanakaw. Namutla si Davin. Hindi po sa akin yan. Isiniksik lang po yan dyan. Ma'am Amihan, maniwala po kayo. Hindi ko po magagawa yon. Tumingin si Davin kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Umaasa siya ng kahit ikatiting na pagdududa. Kahit munting pagkakataon na pakinggan siya. Pero si Amihan ay nakatingin lang sa mga piyesa sa sahig. Sa isip niya, ito ang patunay na hinihintay niya, na ang dugong nananalaytay kay Davin ay marumi, manloloko at traidor, tulad ng ama nito. You're fired, malamig na sabi ni Amihan. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila ba to? Ma'am, parang awa niyo na. Lumuhod si Davin, hindi alintana ang dumi sa sahig. Kailangan ko po ang trabahong ito. May sakit ang kapatid ko. Hindi po ako nagnakaw. Sir Gardo, sabihin niyo po ang totoo. Tumawag ba ako ng pulis, Miss Ravelo? Tanong ni Sir Gardo, habang kunwaring inaayos ang kanyang kurbata. Huwag na, sagot ni Amihan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ayaw na niyang humaba pa ang usapan. Gusto na niyang mawala si Davin sa paningin niya. Ipalabas niyo na siya. Ngayon na. Bago pa magbago ang isip ko at ipakulong ko siya. Hinila ng mga guard si Davin patayo. Wala siyang nagawa, kundi magpatianod. Sa labas ng warehouse, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay nagdilim. Tila nakikiisa sa bigat ng nangyayari. Bago tuluyang ilabas ng pinto, lumingon si Davin kay Amihan. Wala nang pagmamakaawa sa kanyang mukha, kundi isang malalim na lungkot. Mag-ingat po kayo, Ma'am Amihan, bulong niya. Sapat lang para marinig ni Amihan sa gitna ng ingay ng ulan. Huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo. Masama ang panahon. At isinara ang pinto. Naiwan si Amihan na nakatayo doon. Ang mga salitang yon ay tila karayom na tumusok sa kanyang puso. Bakit? Bakit nagawa pa niyang magbili ng pag-iingat matapos ang ginawa niya? Umiling si Amihan para alisin ang isiping iyon. Nagpapanggap lang siya. Bulong niya sa sarili. Lahat sila magagaling magpanggap. Dahil sa masamang panahon at sa bigat ng nararamdaman, nagpa siya si Amihan na umuwi ng maaga. Gusto niyang makita ang kanyang ina. Gusto niyang sabihin dito na napaghiganti na niya sila. Na napatalsik na niya ang anak ng babaeng sumira sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay, tahimik ang paligid. Inakala niyang natutulog ang kanyang ina dahil sa sakit nito sa puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang kanyang susi, ngunit hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mula sa sala, narinig niya ang tawanan. Masasayang boses ng mga babae at ang tunog ng mga piraso ng plastik na nag-uumpugan sa ibabaw ng mesa. Mahjong. Huminto ang mundo ni Amihan. Sumilip siya sa gilid ng pader. Nakita niya ang kanyang inang si Imelda, nakaupo sa gitna ng 3 kalaro, hawak ang isang baso ng juice sa isang kamay at sigarilyo sa kabila.
Ang mukha nito ay puno ng sigla, walang bakas ng sakit o panghihina na idinaing nito kanina sa telepono. Grabe talaga yung anak ko, halakhak ni Imelda habang ibinababa ang isang tile. Naniwala naman agad na aatakihin ako sa puso. Ayon, nagpadala agad ng pera. Talo kayo. Akin na ang pusta nyo. Nanigas si amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang gamot, ang ospital, ang lahat ng sakripisyo niya. Kasinungalingan. Lahat ay isang malaking palabas. Bago pa man siya makakilos o makasigaw, tumunog ang doorbell ng bahay. Nagulat ang mga kalaro ng kanyang ina. Mabilis na itinago ni Imelda ang mga pera at sigarilyo. Biglang nag-iba ang anyo nito na parang nanghihina. Binuksan ng katulong ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Basang-basa ang laylayan ng pantalon dahil sa ulan. May bitbit itong briefcase. Kilala ito ni amihan. Ito si Attorney Galvez, ang abogado ng kanyang yumaong ama. Lumabas si amihan mula sa kanyang pinagtataguan. Gulat na gulat si Imelda nang makita ang anak. Amihan, bakit ang aga mo? Hindi pinansin ni amihan ang ina. Tumingin siya sa abogado. Attorney? Anong ginagawa niyo rito? Bumuntong hininga ang matanda at inilabas ang isang brown envelope. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng awa habang nakatingin kay amihan. Iha, pasensya na sa abala, panimula ng abogado. Pero kailangan kong ibigay ito sa iyo. Ito ang huling habilin at testamento ng iyong ama. Matagal na niya itong ipinapabigay, pero hinarang ng iyong ina ang mga sulat. Wala kaming pakialam sa kanya, sigaw ni Imelda. Akmang aagawin ang envelope. Patay na siya. Wala siya nang iniwan sa amin kundi sakit. Tama na, Imelda. Maring saway ng abogado. Iniabot niya ang papel kay amihan. Basahin mo, amihan. Kailangan mong malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay ni amihan habang binubuksan ang envelope. Ang unang tumambad sa kanya ay isang sulat kamay. Sulat kamay ng kanyang ama. Aking mahal na amihan, patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo. Hindi ko ginustong umalis. Pinalayas ako ng iyong ina noong nalaman niyang nawalan ako ng trabaho at nalugi ang negosyo. Sinubukan kong bumalik, anak. Araw-araw akong nasa labas ng gate ninyo noon, pero tinatawag niya ang mga pulis. Ang tanging nagpatuloy sa akin ay ang pag-asa na balang araw, malalaman mo ang totoo. Huwag kang magagalit kay Dario. Siya ang nagkopkop sa akin noong wala akong matulugan. Hindi ko siya kadugo, amihan. Anak siya ng may-ari ng karinderyang nagpakain sa akin ng libre. Nang mamatay ang mga magulang niya, siya na ang tumayong anak ko. Siya ang nagpunas ng dumi ko noong na-stroke ako. Siya ang nagtrabaho ng 3 raket para lang maibili ako ng gamot habang ang iyong ina ay hindi na matapos ni amihan ang pagbabasa. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang mabilis na namuo. Ang papel ay nalukot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Dario. Dario Solis, si Davin. Ang lalaking kani-kanina lang ay tinawag niyang magnanakaw. Ang lalaking pinalayas niya sa gitna ng bagyo. Ang lalaking nagmamakaawa hindi para sa sarili, kundi para sa mga kapatid nito. Siya ang nag-alaga sa ama ni amihan. Siya ang gumawa ng responsibilidad na dapat ay kay amihan. At bilang ganti, tinanggalan siya ni amihan ng dangal at kabuhayan. Hindi. Bulong ni amihan. Ang boses ay basag na basag. Anong ginawa ko? Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya sa mga mata ni Imelda ang takot. Hindi takot para sa anak, kundi takot na mabunyag ang kanyang mga kasalanan. Sa labas, humahagupit ang hangin at ulan. Tila galit ng kalikasan sa kawalang katarungang naganap. Ang katahimikan sa loob ng sala ay binabasag lamang ng tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubungan at bintana. Tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng puso ng dalaga. Ipinagpatuloy ng abogado ang pagbasa sa huling liham ng ama ni amihan. Sa mga huling araw ng aking buhay, pagpapatuloy ng abogado,
Binabasa ang sulat kamay ng yumaong ama. Wala akong ibang inalala, kundi ang kapakanan ninyong mag-ina. Kahit itinakwil ako ni Imelda, kahit ipinagkait niya sa akin ang pagkakataong mayakap ka, amihan, hindi ako nagtanim ng galit. At iyon ay dahil kay Dario. Siya ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamalasakit. Napatigil si amihan sa paghinga. Ang pangalang Dario ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ni Davin, ang lalaking nakayuko, basang-basa at nanginginig sa lamig habang pinalayas niya kanina. Si Dario ang nagpupunas ng aking katawan kapag hindi ko na kayang bumangon, pagpapatuloy ng liham. Siya ang naghahati ng kanyang kakarampot na sweldo para lang may maibili ako ng gamot, habang ang perang ipinapadala ko kay Imelda ay napupunta lamang sa sugal. Amihan, anak, kung binabasa mo ito, pakiusap. Hanapin mo si Dario. Huwag mong hayaang maranasan niya ang lupit ng mundo na dinanas ko. Siya ang kapatid na hindi ko naibigay sa'yo. Dahan-dahang ibinaba ni Attorney Galvez ang papel. Tumingin siya kay amihan na ngayon ay nakatulala. Ang mga luha ay tahimik na umaagos sa kanyang pisngi. Sinungaling! Ang sigaw ni Imelda ay bumasag sa emosyonal na sandali. Tumayo ang ina ni amihan, ang muka ay pula sa galit at takot. Hinablot nito ang isang vase sa center table at ibinalibag sa sahig. Ang porselana ay nagkabiyak-biyak at kumalat sa paanan nila. Ngunit ni hindi kumurap si amihan. Huwag kang maniniwala sa kanya, amihan. Nanggagalaiting sigaw ni Imelda, dinuro ang abogado. Patay na ang ama mo. Wala siyang kwenta noong nabubuhay siya. At wala pa rin siyang kwenta ngayong patay na siya. Ginagawa lang niya yan para sirain tayo, para sirain ang tiwala mo sa akin. Dahan-dahang lumingon si amihan sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, tila nawala ang belo na tumatakip sa kanyang mga mata. Hindi na siya nakakita ng isang inang mahina at may sakit na kailangang alagaan. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang babaeng puno ng lason at pagkamakasarili. Mandi ang tinig ni amihan ay halos pabulong, basag at nanginginig. Ang gamot sa puso, ang mga check-up, ang mga gabing umiiyak ka dahil sabi mo, wala tayong pera. Saan napunta ang lahat ng yon? Dahil kailangan nating mabuhay. Katwiran ni Imelda, hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Lumapit siya kay amihan at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Ginawa ko ang lahat para sa atin, amihan. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nanatili. Tapos maniniwala ka sa sulat ng isang lalaking iniwan tayo? At sino yang Dario na yan? Isang hampas lupang gagamitin lang ang ama mo para makahuthot ng pera. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina, mas lalong nadidiin ang katotohanan sa puso ni amihan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga sandaling kasama niya si Davin sa opisina. Naalala niya noong 1 linggo kung paano niya pinahiya si Davin sa harap ng ibang empleyado dahil sa suot nitong sapatos na butas. Wala ka bang pambili ng maayos na sapatos, Solis? Nakakaya ka sa kumpanya. Ang matapobreng sabi niya noon. Naalala niya kung paano niya ito pinag-overtime nang walang bayad hanggang madaling araw at nakita niyang natutulog ito sa bodega dahil wala nang pamasahe pa uwi. Sa halip na awa, pandidiri ang naramdaman niya noon. Ang sapatos na yon, ang pagod na yon. Kaya pala tinitiis ni Davin ang lahat ay dahil inuubos nito ang sahod para sa gamot ng ama ni amihan, ang amang inakala niyang nagpabaya sa kanya. Bitawan mo ako, malamig na utos ni amihan. Amihan, bitawan mo ako. Buong lakas na inalis ni amihan ang pagkakahawak ng kanyang ina. Ang lakas ng kanyang boses ay nagpatigil kay Imelda. Huwag mo akong kausapin. Huwag mo akong lapitan. Kinuha ni amihan ang susi ng kanyang sasakyan at ang payong na nasa gilid ng pinto. Hindi niya pinansin ang tawag ng abogado o ang sumbat ng kanyang ina. Tumakbo siya palabas ng bahay.
diretso sa humahagupit na bagyo. Ang hangin ay marahas na humahampas sa kanyang mukha, at ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit manhid na si Amihan sa pisikal na lamig. Ang mas masakit ay ang apoy ng pagsisisi na tumutupok sa kanyang dibdib. Pinaandar niya ang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito palabas ng subdivision. Ang wiper ng kanyang sasakyan ay hirap na hirap hawiin ang tubig sa salamin, tulad ng hirap ng kanyang pusong unawain ang laki ng kasalanang nagawa niya. Davin, patawarin mo ako. Ang paulit-ulit na bulong niya habang mahigpit ang hawak sa manibela. Nagmaneho siya pabalik sa opisina. Baka nandoon pa siya. Baka naghihintay lang siya sa labas. Baka may pag-asa pa. Pagdating niya sa gate ng kumpanya, wala ng tao. Madilim na ang paligid at tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gilid ng gate, nakasandal sa pader ay isang sirang payong. Ito ang payong ni Davin. Kilala niya ito dahil ilang beses na niya itong nilait noon dahil sa dami ng tahi at tapal. Ngayon, ang payong na yon ay nakabukas at nakapatong sa ibabaw ng isang tumpok ng mga folder. Ang mga dokumentong iniwan ni Amihan sa labas kanina noong nagmamadali siya. Napahagulgol si Amihan sa loob ng kanyang sasakyan. Kahit matapos siyang ipahiya, kahit matapos siyang tanggalan ng trabaho at tawaging magnanakaw, ginamit pa rin ni Davin ang kaisa-isa niyang proteksyon laban sa ulan para hindi mabasa ang mga gamit ni Amihan. Mas pinili nitong mabasa at magkasakit kaysa hayaang masira ang mga papeles ng babaeng umapi sa kanya. Bakit ka ganyan kabait? Hikbi ni Amihan. Ang kanyang noo ay nakasandal sa manibela. Bakit hindi ka lumaban? Kinuha niya ang cellphone at hinanap ang 200 at isang file ni Davin sa kanyang email. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang address nito. Barangay San Andres, Block 5, isang lugar ng mga informal settlers, malayo. Mapanganib lalo na sa ganitong panahon, pero walang pakialam si Amihan. Pinatakbo niya ang sasakyan, sinusuyod ang bahayang kalsada ng Maynila. Habang papalapit siya sa lugar, nagbabago ang tanawin mula sa matataas na gusali at maliwanag na kalsada. Pumasok siya sa masisikip na eskinita kung saan dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang kalsada ay maputik at lubak-lubak. Kinabahan si Amihan, hindi dahil sa takot sa lugar, kundi takot sa kung ano ang madadatnan niya. Itinigil niya ang sasakyan sa bungad ng isang makipot na daan na hindi na kayang pasukin ng kotse. Kinuha niya ang payong at bumaba. Ang tubig baha ay umabot hanggang sa kanyang ankles, pumasok sa kanyang mamahaling sapatos, ngunit patuloy lang siya sa paglalakad. Nagtanong-tanong siya sa ilang mga taong nakasilong sa mga tindahan hanggang sa ituro nila ang isang barong-barong sa dulo ng eskinita, malapit sa isang umaapaw na kanal. Ang bahay ay halos hindi na matatawag na bahay. Ito ay tagpi-tagping plywood at tarpaulin na sumasayaw sa lakas ng hangin. Walang ilaw sa loob, tanging kandila lamang ang aninag mula sa bintanang walang salamin. Huminto si Amihan sa tapat ng pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, halos sumasakit na sa kanyang dibdib. Itataas na sana niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit natigilan siya nang may marinig mula sa loob. Hindi ito boses ni Davin. Ito ay iyak. Iyak ng mga bata. Kuya, gutom na po ako. Ang tinig ng isang batang babae, mahina at paos. Wala na po bang lugaw? Sinundan ito ng isang pamilyar na boses, ang boses ni Davin, ngunit ito ay garalgal at puno ng pagod. Shh! Tahan na bunso. Bukas maghahanap si kuya ng pagkain. Matulog ka na muna para hindi mo maramdaman ang gutom. Yakapin mo si kuya. Papainitin kita. Napahawak si Amihan sa kanyang bibig
upang pigilan ang pagkawala ng isang malakas na hikbi. Sa likod ng manipis na dingding na yon, naroon ang lalaking winasak niya. Niyayakap ang mga kapatid nito upang protektahan sila sa lamig at gutom, habang siya, ang dahilan ng kanilang pagdurusa, ay nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan at lunod na lunod sa sariling konsensya. Akmang bubuksan niya ang pinto, ngunit biglang may bumagsak na mabigat na bagay sa loob. Sinundan ito ng nakakatakot na katahimikan at pagkatapos, ang desperadong sigaw ng mga bata. "Kuya? Kuya Davin, gumising ka! Kuya!" Nanatiling nakabitin ang kamay ni Amihan sa ere, hindi maituloy ang pagkatok sa marupok na pintuan. Ang sigaw ng mga bata mula sa loob ay tila mga kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Pinipigilan siyang huminga. Nais niyang pumasok, nais niyang tumulong, ngunit ang bigat ng kanyang kasalanan ay mistulang kadena na nakapulupot sa kanyang mga paa. Mula sa maliit na siwang sa pagitan ng mga lumang tabla ng dingding, sumilip si Amihan. Ang nakita niya ay isang eksenang dadagok sa kanyang konsensya habang buhay. Sa gitna ng madilim at masikip na kwarto, na iniilawan lamang ng isang upos na kandila, ay nakaluhod si Davin. Hindi siya tuluyang nawalan ng malay, gaya ng inakala ni Amihan kanina, ngunit ang kanyang pangangatawan ay halatang bumibigay na. Nakasandal siya sa gilid ng isang lumang cabinet, habang ang tatlong paslit, 2 babae at 1 lalaki, ay nakapalibot sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng takot at pag-aalala. "Okay lang si kuya. Nadulas lang," ang sabi ni Davin. Pilit na pinatatag ang boses bagaman halata ang panginginig nito. Ang kanyang uniforme ay basang-basa pa rin at nakadikit sa kanyang payat na katawan. "Huwag na kayong umiyak. Di ba sabi ko sa inyo, malakas si kuya? Parang si Superman." Pinilit ni Davin na tumayo, kumapit sa dingding para hindi mabuwal. Kinuha niya ang isang maliit na kaldero mula sa solong burner na kalan sa sulok. Ang usok na lumalabas dito ay manipis, senyales, na hindi sapat ang laman nito para sa 4 na tao. Ibinuhos ni Davin ang laman ng kaldero sa isang malukong na mangkok, isang pakete ng instant noodles. Sabaw na pinalabnaw ng maraming tubig at nilagyan ng kaunting kanin para dumami. Ito ang hapunan ng isang pamilyang inagawan ni Amihan ng kabuhayan. "Kain na," utos ni Davin ng may ngiti. Inilapag ang mangkok sa gitna ng banig. "Mainit pa yan. Hati-hati na kayo." "Eh ikaw, kuya?" tanong ng pinakabata. Ang batang babaeng narinig ni Amihan kanina. "Hindi ka kakain?" Umiling si Davin at kumuha ng isang basong tubig mula sa timba. "Busog pa ako, nene. Ang daming pinakain sa amin ni Ma'am Amihan sa opisina kanina. May fried chicken pa nga eh." Napatakip si Amihan ng bibig gamit ang kanyang palad. Ang kasinungalingang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Alam niyang walang kinain si Davin buong araw. Alam niyang ang tanging ibinigay niya sa lalaki ay sigaw, insulto, at ang termination letter. Ngunit sa harap ng mga kapatid nito, pinili pa rin ni Davin na protektahan ang pangalan ni Amihan. Pinili niyang maging bayani sa paningin ng mga bata, kahit na ang totoo ay isa siyang biktima. Pinanood ni Amihan kung paano uminom ng maraming tubig si Davin upang lamanan ang kumakalam na sikmura. Ang bawat lagok ay tila may kasamang pait, samantala ang mga bata ay masayang pinagsasaluhan ang kakarampot na pagkain. Walang kamalay-malay na yon na ang huling laman ng kanilang lalagyan. Biglang umubo ng malakas si Davin. Ang kanyang katawan ay yumanig sa tindi ng ubo at napahawak siya sa kanyang dibdib. Namumula ang kanyang muka at halatang nilalagnat na ito. Ang ulan na pumasok sa mga butas ng yero ay lalong nagpapalala sa lamig ng gabi. "Kuya, mainit ka," sabi ng batang lalaki sabay hipo sa noo ni Davin. "May sakit ka ba?" "Wala to, pagod lang," sagot ni Davin. Hinahaplos ang buhok ng kapatid. "Bukas, maghahanap ulit ako ng trabaho. Huwag kayong mag-alala.
Hindi ko hahayaang magutom kayo. Pangako yan kay tatay. Tatay, ang ama ni Amihan. Sa isip ni Amihan, bumalik ang imahe ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang ama niyang laging sinasabing mahal siya, pero hindi niya pinaniwalaan. Ngayon, nakikita niya ang pagmamahal na yon na nabubuhay sa katauhan ni Davin. Si Davin na inampon ng kanyang ama hindi sa dugo, kundi sa puso. Si Davin na ngayon ay tinutupad ang pangakong alagaan ang mga batang ito na marahil ay mga ampon din ng kanyang ama o mga kamag-anak na walang matuluyan. Dahan-dahang humiga si Davin sa tabi ng mga bata. Wala silang kutsyon, tanging manipis na banig sa sementadong sahig. Hinila niya ang isang lumang kumot at itinakip sa mga kapatid habang siya ay nanatiling nakabaluktot sa lamig. Suot pa rin ang basang damit dahil wala na siyang ibang pamalit. At doon, sa gitna ng dilim at tunog ng ulan sa bubungan, narinig ni Amihan ang isang himig. Nagsimulang kumanta si Davin. Ang kanyang boses ay garalgal, paos, at halos hindi na lumalabas, ngunit puno ito ng lambing. Isang oyay na pamilyar kay Amihan, ang kantang inaawit din sa kanya ng ama niya noong bata pa siya. Ang bawat nota ay tila pagyakap. Ang bawat salita ay pangako ng proteksyon. Sa labas ng pinto, napaluhod si Amihan sa putikan. Ang kanyang mamahaling pantalon at sapatos ay nasira na, pero wala siyang pakialam. Ang puso niya ay durog na durog. Gusto niyang pumasok at sabihing, "Tama na, ako naman. Ako naman ang mag-aalaga." Pero wala siyang lakas ng loob. Ang hiya ay parang pader na hindi niya kayang tibagin. Paano siya haharap kay Davin matapos ang lahat? Paano niya sasabihing, "Ako ang dahilan kung bakit wala kayong makain ngayong gabi?" Sa halip na kumatok, dahan-dahang binuksan ni Amihan ang kanyang bag. Kinuha niya ang lahat ng pera sa kanyang wallet. Ang allowance na dapat ay para sa luho ng kanyang ina. Kinuha rin niya ang mga supot ng groceries na nasa likod ng kanyang kotse. Tinapay, delata, at gamot na binili niya kanina para sa sarili. Iniwan niya ang mga ito sa tapat ng pinto, sa lugar na hindi mababasa ng ulan. Isang tahimik na pag-aalay, isang duwag na paraan ng paghingi ng tawad. Bago siya umalis, hinawakan niya ang magaspang na kahoy ng pinto at bumulong sa hangin. "Patawarin mo ako, Davin. Babawi ako. Pangako." Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Sa loob ng sasakyan, sumigaw siya ng walang tunog. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa manibela, habang ang bigat ng pagsisisi ay dinudurog ang kanyang dibdib. Hindi siya umuwi. Nanatili siya doon, nakaparada sa di kalayuan. Binabantayan ang munting barong-barong sa buong magdamag habang ang bagyo ay unti-unting humuhupa. Kinaumagahan, nagising si Amihan sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mata. Masakit ang kanyang buong katawan dahil sa posisyon ng pagtulog sa driver's seat, ngunit agad siyang napalunok nang maalala ang nangyari. Kailangan niyang kausapin si Davin. Ngayon na may liwanag na, baka magkaroon na siya ng tapang. Baka pwede na siyang magpakumbaba at aminin ang lahat. Inayos niya ang kanyang sarili sa rearview mirror. Mugto ang kanyang mga mata at magulo ang buhok. Ngunit desidido siya. Pinaandar niya ang sasakyan at dahan-dahang lumapit sa tapat ng bahay ni Davin. Ngunit bago pa man siya makababa, napansin niya ang kumpulan ng mga tao sa labas ng eskinita. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Sa gitna ng kalsada, humahawi ang mga tao para bigyang daan ang isang sasakyan na may mga umiikot na ilaw na pula at asul. Isang ambulansya. Bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Parang tambol na pabilis ng pabilis sa kanyang dibdib. Mula sa eskinita, inilabas ng dalawang medik ang isang stretcher. Nakahiga doon ang isang lalaking walang malay. Maputla pa sa papel ang muka at may oxygen mask na nakatakip sa bibig at ilong. Ang kamay nito ay nakalawit sa gilid, walang buhay tingnan. Si Davin. Kasunod ng stretcher ay ang tatlong bata.
Umiiyak at pilit na humahabol sa kanilang kuya, ngunit pinipigilan sila ng mga kapitbahay. Kuya! Huwag mo kaming iwan! Kuya! Nanigas si Amihan sa loob ng kanyang kotse. Ang mundong akala niya ay kaya niyang ayusin sa pamamagitan ng pera at sorry ay biglang gumuho muli sa kanyang harapan. Huli na ba siya? Ang pag-ikot ng mga ilaw mula sa ambulansya ay tila mga nag-aapoy na talim na paulit-ulit na humihiwa sa nanlalabo ng paningin ni Amihan. Para siyang isang manonood sa isang pelikula na hindi niya kayang patigilin. Walang pag-aalinlangang sinundan niya ang ambulansya. Ang kanyang sasakyan ay bumubuntot sa gitna ng trapiko ng umaga, habang ang puso niya ay walang tigil sa pagtambol na puno ng kaba at pagsisisi. Pagdating sa pampublikong ospital, sinalubong sila ng magulong eksena. Ang emergency room ay puno ng mga pasyente. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng gamot at paghihirap. Mabilis na ipinasok si Davin sa isang cubicle na tinatakpan lang ng maruming kurtina. Naiwan sa labas ang umiiyak na mga bata, kinakalinga ng isang matandang kapitbahay na sumama sa kanila. Nilapitan ni Amihan ang mga bata. Ang dating takot at galit sa kanyang mga mata ay napalitan na ngayon ng malalim na awa. Anong pangalan ninyo? Mahinang tanong niya. Ako po si Lito. Sagot ng batang lalaki. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Siya po si Nene at si Ate Maya. Niyakap ni Amihan ang tatlong bata. Ang kanilang maliliit at nanginginig na katawan ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na puso. Huwag kayong mag-alala. Gagaling si Kuya Davin ninyo. Pangako. Isang nurse ang lumabas mula sa cubicle. Sino po ang kamag-anak ni Mr. Dario Solis? Ako po. Mabilis na sagot ni Amihan, bago pa man makapagsalita ang matandang kapitbahay. Ano pong nangyari sa kanya? Severe dehydration and exhaustion. Paliwanag ng nurse. Malnourished din po siya. Kailangan siyang ma-admit at masuweruhan agad. Pero puno na po ang mga ward natin. Baka sa hallway lang muna siya mailagay. Sa hallway. Ang imahe ni Davin na nakahiga sa isang pasilyong maraming dumadaan, walang privacy at walang maayos na pahinga, ay muling nagpadurog sa puso ni Amihan. Magkano po kung ililipat siya sa private room? Tanong niya. Hindi na nag-isip pa. Nagulat ang nurse. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Mahal po ma'am, at kailangan niyo pong mag-deposit agad sa cashier. Walang problema? Kinuha ni Amihan ang kanyang credit card. Asikasuhin niyo na po lahat ng kailangan. Ibigay niyo sa kanya ang pinakamagandang kwarto. Huwag niyo lang sasabihin sa kanya kung sino ang nagbayad. Sabihin niyo lang, tulong mula sa kumpanya. Nagmamadaling umalis ang nurse. Naiwan si Amihan na nakatingin sa sariling kamay na may hawak na card. Ang plastic na yon na dati ginagamit niya pambili ng mga mamahaling damit at bag, ngayon ay nagsisilbing susi para sa kaligtasan ng taong winasak niya. Hindi ito sapat. Alam niyang kulang pa ito. Habang inaasikaso ang paglipat kay Davin, dinala ni Amihan ang mga bata sa kantin ng ospital. Bumili siya ng mainit na sopas, kanin, at pritong manok. Ang mga bata, na halatang gutom na gutom, ay tahimik na kumain. Sa bawat subo nila, tila nababawasan ang tinik sa lalamunan ni Amihan. Ate, ang ganda niyo po, sabi ni Nene, ang pinakabata, habang ngumunguya. Kaibigan po ba kayo ni Kuya? Napangiti si Amihan ng mapait. Hindi, Nene. Ako. Ako ang boss niya. Napatigil sa pagkain ng mga bata. Tumingin sila kay Amihan nang may pagtataka. Kayo po pala si Ma'am Amihan, sabi ni Lito. Lagi po kayong kinukwento ni Kuya. Talaga? Nagulat na tanong ni Amihan. Opo. Sagot naman ni Maya ang panganay. Sabi po ni Kuya, matalino daw po kayo at masipag. Sabi niya, gusto niyang maging kasing galing ninyo balang araw para mabigyan niya kami ng magandang buhay. Parang piniga ang puso ni Amihan. Kahit sa mga kapatid nito, walang masamang sinabi si Davin tungkol sa kanya.
Pagkatapos kumain, dinala sila ni Amihan sa private room kung saan inilipat si Davin. Malinis ang kwarto at may sariling banyo. Si Davin ay mahimbing na natutulog, may nakakabit na suwero sa braso. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit mas payapa na tingnan. Naupo si Amihan sa silya sa tabi ng kama habang ang mga bata ay tahimik na umupo sa sofa. Tiningnan niya ang buhok ni Nene na medyo magulo. Naalala niya kung paano siya tinitirintas ng kanyang ama noon. "Gusto mo ayusin ko ang buhok mo?" Alok ni Amihan. Tumango si Nene. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinubukan ni Amihan na magtirintas ng buhok. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa keyboard at papeles, ay naninigas at nangangapa. Ang unang subok niya ay pangit at magulo, pero hindi siya sumuko. Inulit niya ito hanggang sa makabuo siya ng isang simpleng tirintas. "Ayan, mas maganda ka na," sabi niya habang nakangiti. Ang maliit na tagumpay na yon ay nagbigay ng kakaibang saya sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata sa sofa, tumunog ang telepono ni Amihan sa loob ng kanyang bag. Isang pamilyar na numero. Ang kanyang ina. Lumabas siya ng kwarto upang sagutin ang tawag. "Nasaan ka, Amihan? Bakit hindi ka umuwi kagabi?" Ang bungad agad ni Imelda. Ang boses ay matinis at puno ng galit. "Nasa ospital ako, ma." Mahinahong sagot ni Amihan. "Ospital? Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? At bakit may mensahe mula sa bangko na nag-withdraw ka ng malaking pera? Saan mo dinala ang pera, Amihan?" "Ma, hindi ako ang may sakit," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may diin. "Ginamit ko ang pera para tulungan ang isang taong mas nangangailangan." "Sino?" "Yung anak ng kabit ng ama mo." "Nababaliw ka na ba? Ipinagpapalit mo ang sarili mong ina para sa isang hampas lupa? Umuwi ka dito ngayon din, kung hindi itatakwil kita bilang anak." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Dati, ang mga salitang yun ay sapat na para mataranta siya at sundin ang lahat ng utos ng ina. Pero ngayon, iba na. "Ma, kung gusto niyo po akong itakwil, nasa sa inyo po iyan," sabi ni Amihan. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang sariling boses na puno ng kapangyarihan. "Pero hindi ko iiwan ang mga taong ito. Tapos na po akong maging sunod-sunuran sa mga kasinungalingan ninyo." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng napakalaking tinik. Bumalik siya sa loob ng kwarto. Ang ilaw mula sa bintana ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa mukha ni Davin. Lumapit si Amihan at umupo ulit sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaki, ang mga pilik mata nito, ang manipis na labi, at ang guhit ng pagod sa kanyang noo. Tiningnan niya ang mga kamay ni Davin na nakapatong sa kumot. Ang mga ito ay magaspang, puno ng kalyo at mga maliliit na sugat. Ito ang mga kamay na nagbuhat ng mabibigat na kahon para sa kanya. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa kanyang ama. Hindi napigilan ni Amihan ang sarili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Davin. Ang init na dumaloy mula sa balat nito ay tila kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na damdamin. Hinaplos niya ang mga kalyo sa palad nito. Ang bawat gaspang ay isang paalala ng sakripisyo ng lalaki. "Patawarin mo ako," bulong niya. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam. Patawarin mo ako sa lahat, Davin. Babawi ako. Pangako." Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, naramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Nag-angat siya ng tingin. Gising na si Davin. Ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas, malabo pa ngunit nakatitig sa kanya. Sinubukan ni Davin na magsalita. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, ngunit walang boses na lumabas. Nag-ipon siya ng lakas, at sa pangalawang pagkakataon, isang pangalan ang namutawi mula sa kanyang bibig. Hindi ito
Amihan. Tatay, Ramon. Nanigas si Amihan. Ramon, ang pangalan ng kanyang ama. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang pagkalito at pananabik, muling nagsalita si Davin. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Tila nakikita nito ang isang taong matagal nang nawala. Salamat. Sa wakas, nakita rin kita. At muli itong pumikit, bumalik sa mahimbing na pagkakatulog, habang ang kamay nito ay nanatiling mahigpit na nakahawak sa kamay ni Amihan. Naiwan si Amihan na hindi makagalaw. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis. Alam niya, alam ni Davin kung sino siya. Simula pa lang, lumipas ang 2 araw. Ang katahimikan sa loob ng pribadong silid ng ospital ay naging isang uri ng santuwaryo para kay Amihan. Dito, malayo sa mga kasinungalingan ng kanyang ina at sa bigat ng trabaho, unti-unti niyang natagpuan ang isang kakaibang kapayapaan habang binabantayan ang paggaling ni Davin. Siya na ang tumayong tagapag-alaga sa mga bata. Sinusubuan sila, tinutulungang maligo, at kinukwentuhan bago matulog sa sofa. Sa bawat ngiti ng mga paslit, tila may isang sugat sa puso ni Amihan na dahan-dahang naghihilom. Si Davin naman ay unti-unti nang lumalakas. Nakakaupo na siya at nakakain na ng solidong pagkain. Ngunit sa tuwing magkakatinginan sila ni Amihan, isang hindi komportableng katahimikan ang namamagitan. Puno ito ng mga salitang hindi masabi, mga tanong, pagsisisi, at isang hiya. Isang hiya na mahirap ipaliwanag. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, nagpasya si Amihan na basagin ang pader sa pagitan nila. Davin, panimula niya, ang boses ay mahina, halos pabulong. Nakaupo siya sa silyang malayo sa kama, hindi magawang lumapit. Tungkol sa sinabi mo noong una kang magising, tinawag mo ang pangalan ng tatay. Hindi agad sumagot si Davin. Tumingin ito sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa asul na langit. Alam mo kung sino ako. Pagpapatuloy ni Amihan, mas bilang isang pahayag kaysa isang tanong. Mula pa noong unang araw mong pumasok sa kumpanya, alam mo na kung sino ako. Dahan-dahang lumingon si Davin. Ang kanyang mga mata, na dati laging nakayuko, ay tumitig ngayon ng diretso kay Amihan. May lungkot sa mga ito, ngunit wala ng takot. Opo, Ma'am Amihan. Pag-amin niya, kilala ko po kayo. Napalunok si Amihan. Ang kumpirmasyong yon ay tila isang malaking batong bumagsak sa kanyang dibdib. Kung ganoon, bakit? Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hinayaan mong gawin ko sa'yo ang lahat ng yon? Dahil ano po ang sasabihin ko? Mapait nang ngumiti si Davin na ako ang nag-alaga sa ama ninyo? Na ang lahat ng sinabi ng ina ninyo tungkol sa kanya ay kasinungalingan? Sino po ang paniniwalaan ninyo? Ang isang hamak na warehouse staff o ang sarili ninyong ina? Ang katotohanan sa mga salita ni Davin ay tumama kay Amihan ng buong bigat. Kahit na sinabi pa ni Davin ang totoo noon, hindi siya maniniwala. Masyado siyang bulag sa galit at sa pagkamanipula ng kanyang ina. Pero, ang sabi mo sa sulat, hindi mo siya kadugo. Naguguluhang tanong ni Amihan. Sinusubukang buuin ang mga piraso ng palaisipan. Paano nangyari yon? Akala ko magkapatid tayo. Ang salitang magkapatid ay nanatili sa hangin. Ang pag-amin na yon ay nagdala ng kakaibang kirot sa puso ni Amihan. Isang kirot na hindi niya maintindihan. Umiling si Davin. Hindi po tayo magkadugo, ma'am. Ang nanay ko po, si Aling Belen, ay byuda na noong makilala niya si Tatay Ramon. May isa na po siyang anak noon. Ako po. Nagmahalan sila at nagsama. Tinuring ako ni Tatay Ramon na parang tunay na anak. Siya po ang nagpaaral sa akin hanggang high school. Noong pumanaw ang nanay ko dahil sa sakit, kami na lang 2 ang naiwan. Huminto si Davin, tila inaalala ang nakaraan. Ang 3 bata naman po ay mga anak ng pinsan ko na namatay sa probinsya.
Walang ibang kukupkop sa kanila, kaya isinama na namin sila ni tatay. Pamilya po ang turing namin sa isa't isa, kahit hindi kami magkakadugo. Natahimik si amihan. Ang buong kwento ng buhay niya, ang pundasyon ng kanyang galit, ay gumuho sa isang iglap. Hindi pala kabit ang ina ni Davin. Si Davin ay hindi bunga ng kasalanan. Isa lamang siyang lalaking biktima rin ng mapait na tadhana na piniling maging mabuti sa kabila ng lahat. Ang pag-alis ng bigat sa isiping hindi sila magkapatid ay nagbigay daan sa isang bagong damdamin. Isang damdamin ng paghanga at marahil, isang bagay na mas malalim pa. Kaya ka nagtiis sa lahat ng panlalait ko. Bulong ni amihan sa sarili, ngunit narinig ito ni Davin. Nagtiis po ako, sagot ni Davin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Dahil nakikita ko po si tatay sa mga mata ninyo. Ang talino ninyo, ang tindig, ang pagiging porsigido. Para ko na rin po siyang nakikita ulit. At alam ko pong sa likod ng galit ninyo, nasasaktan lang kayo dahil sa pag-aakalang iniwan niya kayo. Gusto ko po sanang sabihin ang totoo, pero natakot ako na baka lalo lang kayong masaktan. Sa pagkakataong yun, tuluyan nang bumigay ang depensa ni amihan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Hindi na ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkaunawa. Tumayo siya at, sa unang pagkakataon, lumapit sa tabi ng kama. Patawarin mo ako, Davin. I'm so sorry. Ma'am amihan. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Putol ni amihan. Amihan na lang. Please. Tumingin si Davin sa kanya. Sa pagkakataong yon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng mas matagal kaysa sa dati. Nawala ang hadlang sa pagitan ng isang boss at isang empleyado. Ang nakikita na lang nila ay isang lalaki at isang babae. Dalawang taong pinag-ugnay ng sakit at ng alaala ng iisang ama. Isang kuryente ang tila dumaloy sa hangin. Isang pagkilala, isang bagong simula. Babalik ka sa trabaho, sabi ni amihan, sinusubukang ibalik ang kanyang propesyonal na tono. Ipapabalik ko ang lahat ng benepisyo mo. Ako na ang bahala kay Sir Gardo. Ngunit umiling si Davin. Wag na po. Amihan, ayoko pong isipin ng iba na kinakaawaan ninyo lang ako. Maghahanap na lang po ako ng ibang trabaho kapag magaling na ako. Ang pagtangging iyon ay lalong nagpataas ng respeto ni amihan sa kanya. Hindi siya isang taong basta na lang tatanggap ng limos. Mayroon siyang dignidad. Pero paano kayo ng mga bata? Gagawa po ako ng paraan, sabi ni Davin. At sa kanyang ngiti, nakita ni amihan ang lakas at determinasyon ng isang tunay na panganay. Lagi naman po akong gumagawa ng paraan. Akmang may sasabihin pa si amihan nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Walang katok, walang babala. Ang pagbukas nito ay marahas at puno ng galit na gumambala sa payapang sandali. Nakatayo sa pintuan si Imelda, ang kanyang ina. Ang mukha nito ay kontrabidang-kontrabida. Ang dibdib ay umaalon sa tindi ng paghinga at ang mga mata ay nanlilisik na parabang mangangain ng tao. Nandito ka lang pala, sigaw ni Imelda. Ang boses ay matinis na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagising ang mga bata at nagsimulang umiyak sa takot. Napakawalang hiya mong anak. Ipinagpalit mo ako para sa lalaking to. Sa pamilya ng mga mang-aagaw? Matumigil ka. Saway ni amihan, mabilis na tumayo at humarang sa pagitan ng kama at ng kanyang ina. Ngunit hindi nakinig si Imelda. Lumapit ito kay amihan at sa harap ni Davin ng mga umiiyak na bata at ng nurse na pumasok dahil sa ingay. Itinaas ni Imelda ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni amihan. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanya at nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw kanina. Ang sariwang bakas ng sampal sa pisngi ni amihan
ay tila nag-aapoy na marka, hindi lamang sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay nagdulot ng isang kakaibang kalinawan. Sa pagitan niya at ng kanyang ina, may isang pader na bumagsak, ang pader ng takot at paggalang na matagal niyang kinimkim. "Anong ginagawa mo rito, ma?" Ang boses ni amihan ay matatag, puno ng galit na hindi niya inakalang kaya niyang ipakita sa kanyang ina. "Ikaw!" Sigaw ni Imelda. Dinuro ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na para bang may nais siyang sipsipin mula sa pagkatao ni amihan. "Amihan, ang sama mo. Ipagpapalit mo ako para sa mga hampas lupang yan." Nagsimulang umiyak ang mga bata dahil sa tindi ng ingay. Niyakap sila ng nurse, pilit na pinatatahan. Samantala, si Davin, na nakahiga pa rin sa kama, ay pilit na bumangon upang protektahan si amihan. Ang kanyang braso ay nanginginig sa pagsisikap. Mabilis na hinarangan ni amihan ang daan ni Imelda patungo sa kama ni Davin. "Hindi mo sila sasaktan, ma," matigas na sabi ni amihan. Ang kanyang katawan ay lumikha ng isang harang sa pagitan ng kanyang ina at ng mga pasyente. "Tama na. Ang kalaban mo ay ako. Huwag mo silang idamay." Para itong panggatong sa galit ni Imelda. Nanginginig ang buong katawan ng ina ni amihan. "Sino ka para sabihan ako ng ganyan?" Sumbat ni Imelda. "Ako ang ina mo. Sa akin ka nang galing. At sinasabi ko sa'yo, lumayo ka sa mga yan. Kung hindi, itatakwil kita. Wala ka ng ina." "Iyon po ba ang gusto ninyo, ma?" Ang tinig ni amihan ay nagpatigil sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, walang pag-iwas. "Kung yan po ang gusto ninyo para lang masaya kayo, sige po, tanggapin ko. Pero hindi ko iiwan ang mga taong nangangailangan ng tulong." Nanginginig sa galit si Imelda. Ngunit sa pagiging kalmado ni amihan, tila nawalan siya ng lakas. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa anak na dati sunod-sunuran sa kanyang bawat utos. Huminga siya ng malalim at ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang pagganap, ang kanyang pamilyar na papel bilang isang inang may sakit at kaawa-awa. "Naku, ang puso ko." Nagsimulang humawak si Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagkunwaring nanlalabo. Ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang pilit na ngiti na puno ng pananakit. "Napakasama ng anak ko. Pinapahirapan ako, inay. Parang awa niyo na." Ang nurse, na dating nasaksihan na ang mga ganitong eksena sa pampublikong ospital, ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Tinignan nito si amihan na tila nagtatanong kung ano ang gagawin. "Huwag kayong maniwala sa kanya, nurse," sabi ni amihan. "Hindi po siya masama ang kalagayan. Magaling po siya umarte." "Amihan," sigaw ni Imelda habang nagkunwaring nawawalan ng malay at dahan-dahang napaupo sa sahig. "Pinapatawag mo ako ng sinungaling. Gusto mo ba akong mamatay dito?" Walang takot na tiningnan ni amihan ang kanyang ina. "Ma, kung gusto niyo po talagang mamatay, hindi po kayo pupunta rito para gumawa ng eksena. Tatawagan ko po ang doktor at ipa-check up kayo ng maayos. Dito po kayo matutulog sa ospital." Para itong malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na ulo ni Imelda. Alam niyang seryoso si amihan. Ang takot sa ospital ay mas malakas pa kaysa sa pagnanais niyang makontrol ang kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Imelda. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng galit, ngunit may bahid na ngayon ng pagkatalo. "Sige, umalis ako, pero huwag kang magpapakita sa bahay ko. Wala ka ng ina." Lumabas si Imelda, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno pa rin ng kapaitan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni amihan. Ang tensyon sa loob ng silid ay dahan-dahang nawala. Lumapit siya sa mga bata at niyakap ang mga ito. "Okay lang, wala na si Lola.
Safe na kayo. Tumingin si amihan kay Davin. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki na tila nagpapahiwatig ng paghanga at pagsuporta. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni amihan na mayroon siyang kakampi. Kinabukasan, inasikaso ni amihan ang paglabas ni Davin mula sa ospital. Dahil wala na siyang matutuluyan, nag-alok si amihan na pansamantalang manirahan muna sila sa kanyang bahay. Nag-aalangan si Davin, ngunit sa huli ay pumayag ito para na rin sa kapakanan ng mga bata. Habang nag-aayos ng kanilang gamit sa kwarto ni amihan, tumunog ang telepono nito. Mula ito sa kanyang work phone, isang text message. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang basahin niya ang mensahe. Mula kay Davin. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi ito isang pagpapahayag ng pag-ibig, kundi isang pangako ng presensya. Isang paniniguro na sa lahat ng laban niya, mayroong isang taong nasa tabi niya. Ang init ng damdamin ay kumalat sa kanyang dibdib na tila may isang munting apoy na sumisiklab. Ngunit ang munting kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Habang binubura niya ang mensahe ni Davin, dumating ang isang email mula sa kanyang personal na account. Ang sender ay si Sir Gardo. Subject FYI. Message, alam kong iniimbestigahan mo pa rin ako. Pero may mas masama pa akong alam tungkol sa'yo, Miss Ravelo. Tungkol sa mga ginagawa mo sa bahay mo ngayon. Kung ayaw mong malaman ng lahat ang pinagtataguan mo, at kung ayaw mong masira ang reputasyon mo sa industriya, tumigil ka sa ginagawa mo o ipapalabas ko ang lahat. Kasama ang mga pictures, isang tawag ko lang sa media at malalaman ng lahat na nagtatago ka ng magnanakaw. Ang magnanakaw na ipinalabas mo noon at ngayon ay kasama mo sa iisang bubong. Ang mga salita ay tila gumapang na ahas sa kanyang balat, nagbigay ng ginaw na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi lamang ang kanyang ina ang nagpapahirap sa kanya. Mayroon pa siyang ibang kalaban. At ngayon, ginagamit ni Sir Gardo ang pamilya ni Davin para takutin siya. Napahawak si amihan sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Isang bagong laban ang naghihintay sa kanya. Isang linggo ang lumipas mula nang lumabas si Davin sa ospital. Ang mga unang araw na naninirahan siya at ang kanyang mga kapatid sa bahay ni amihan ay puno ng awkwardness. Ang malaking bahay, na dati tahimik at malungkot, ay biglang napuno ng ingay at buhay. Ang tawanan ng mga bata, ang tunog ng mga paang tumatakbo, at ang usok ng nilulutong pagkain. Para kay amihan, isang kakaibang ginhawa ang dulot ng mga pagbabagong ito. Gaya ng napagkasunduan, ibinigay ni amihan ang kanyang sariling silid para kay Davin at sa mga bata. Siya naman ay natutulog sa sofa sa sala. Bagaman sa tuwing magigising siya sa umaga, nakita niya ang isang kumot na nakatakip na sa kanya. Alam niya kung sino ang naglalagay nito. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, naupo si amihan sa hapagkainan. Hawak ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpapakita ng footage mula sa CCTV camera ng warehouse. Ang parehong footage na ginamit ni Sir Gardo upang ipako si Davin. Ang kanyang mga mata ay nanunuyot sa pagod habang paulit-ulit niyang pinapanood ang bawat frame. Alam niyang may butas sa kwento ni Sir Gardo. Lumabas si Davin mula sa kwarto, suot ang lumang t-shirt. Nahuli siyang nakatingin sa screen ng laptop ni amihan. Hindi ka pa natutulog? Mahinang tanong ni amihan. Umiling si Davin. Gabi-gabi ko rin po yan iniisip. Kung paano nangyari yon. Kahit alam kong wala akong kasalanan. Alam ko. Iginala ni amihan ang kanyang mga mata sa screen. May butas ang kwento niya. Ang CCTV sa Wing B, bakit sa isang anggulo lang nakatutok? At bakit biglang nag-iba ang focus noong mismong nangyari ang insidente? Parang may nagtago sa likod ng malaking stack ng cargo. Lumapit si Davin at yumuko upang tingnan ang screen. Dito po. Sa parteng to, itinuro niya ang isang anino sa gilid ng frame.
May parang gumalaw. Masyadong malaki para maging tao. At ang timing po ng pag-iba ng focus ng camera, sakto sa pagpasok ng aninong yan. Imposibleng aksidente. Nagkatinginan sila ni Amihan. Isang ideya ang biglang sumilay sa isip ni Amihan. Naka-record pa rin ba ang main server ng kumpanya, Amihan? Tanong ni Davin. Yung mga raw files? Oo. Wala silang karapatang burahin yon hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Sagot ni Amihan. Pero mahirap itong ma-access. Si Sir Gardo lang ang may password sa server room. May susi po ako sa server room, sabi ni Davin. Noon po, ako ang in charge sa paglilinis at pag-aayos ng lahat doon. May backup key po ako. Iyon ang ibinigay ni Tatay Ramon sa akin nung maging head guard siya dati. Muli silang nagkatinginan at sa pagkakataong yon, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nagawa. Hindi itong ngiti ng pag-ibig, kundi ngiti ng pag-asa. Kung ganoon, sabi ni Amihan, may pag-asa pa tayong malaman ang totoo. Ang susunod na araw ay naging isang serye ng mga tahimik na paghahanda. Hindi na lamang ito laban ni Amihan o ni Davin. Ito ay naging laban nilang dalawa. Ang paghahanap ng hustisya ay naging isang misyon na pinag-uugnay sila. Sa kanilang paglaban, dahan-dahang nawala ang awkwardness sa kanilang pagsasama sa iisang bahay. Ang mga gabi ay napupuno ng tawanan ng mga bata na ngayon ay nakakapaglaro na ng malaya. Si Nene ay laging sumusunod kay Amihan, humihingi ng tulong sa pagtitirintas ng buhok. Si Lito naman ay mahilig magpakita ng kanyang mga drawings kay Davin, habang si Maya ay tumutulong sa pagluluto. Isang hapon, habang nagluluto si Amihan ng adobo, isang pagkaing itinuro sa kanya ni Davin, nadulas siya. Mabilis na dumating si Davin at nahawakan siya sa braso. Pigilan siyang matumba. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Ang amoy ng adobo, ang init ng balat ni Davin sa kanyang braso, at ang bilis ng kanyang paghinga ay nagdulot ng kakaibang damdamin kay Amihan. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumililis ang pintig, isang hindi pamilyar na sensasyon. Mag-ingat ka, bulong ni Davin. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Baka masaktan ka. Ang sandaling iyon ay tila tumigil. Hindi na lamang ito tungkol sa hustisya. May isang bagay na umuusbong sa pagitan nila. Isang bagay na mas malalim at mas personal. Naging isang ritual ang kanilang pag-iimbestiga gabi-gabi. Pagkatapos makatulog ng mga bata, tahimik silang nauupo sa hapagkainan, nagre-repaso ng mga dokumento, at gumagawa ng mga plano. Sa bawat gabi, mas lalong nakikita ni Amihan ang talino at diskarte ni Davin, ang lalaking minsan niyang hinamak. Isang gabi, pagkatapos maligo ni Amihan, lumabas siya ng banyo na basang-basa ang buhok. Nakita niya si Davin na nakaupo sa sala, naghihintay na magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Amihan, sabi ni Davin, sabay abot sa kanya ng tuwalya. Basang-basa ka. Baka magkasakit ka. Ibinigay ni Amihan ang tuwalya at sa isang kilos na hindi niya inasahan, dahan-dahang pinunasan ni Davin ang kanyang buhok. Ang kanyang mga daliri ay marahan na humaplos sa kanyang anit. Ang bawat galaw ay puno ng pag-aalaga. Napapikit si Amihan. Ang init ng kamay ni Davin ay kumalat sa kanyang ulo. Nagdulot ng isang kakaibang ginhawa. Ang amoy ng shampoo at ng sariwang hangin ay humalo sa bawat paghaplos. Nang matapos, nagkatinginan sila. May isang namumuong kilig sa pagitan nila. Isang hindi masabing damdamin na nagpapabilis sa pintig ng kanilang mga puso. Salamat! Mahinang sabi ni Amihan. Ang kanyang pisngi ay tila uminit. Nagpatuloy sila sa pagpaplano kinabukasan. Ang kanilang mga teorya ay dahan-dahang naging isang solidong ebidensya. May isang kasamahan si Sir Gardo, isang maintenance staff, na may access sa security cameras at may history ng pagiging sugarol. Ang taong yon ang susi sa lahat. Isang gabi,
Habang si Amihan ay nakaupo sa sala, nagtatapos ng kanyang report para sa investigasyon, tahimik na dumating si Davin. Amihan, dapat kang matulog, sabi ni Davin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pagod ka na. Ako na ang bahala rito. Gumiti si Amihan. Hindi. Kailangan nating tapusin to. Para sa'yo, para sa mga bata. Biglang nagdilim ang paligid. Namatay ang lahat ng ilaw. Nagulantang si Amihan. Ang init ng panahon ay agad na palitan ng isang malamig na hangin na tila may nagbabadyang masama. Brownout lang yan, sabi ni Davin. Pilit na pinapakalma si Amihan, bagaman ramdam niya rin ang kakaibang kaba. Mabilis na kinuha ni Amihan ang flashlight ng kanyang cellphone. Habang iniilawan niya ang paligid, may isang matalim na tunog ang narinig nila. Ang tunog ng basag na salamin, galing sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Mabilis na hinila ni Davin si Amihan papalayo sa bintana. Itinago siya sa likod ng kanyang katawan. May isang bato na nakahiga ngayon sa sahig, sa tabi ng nagkalat na bubog. At sa ibabaw ng bato, may nakabalot na kapirasong papel. Dahan-dahang pinulot ni Davin ang papel. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe. Sulat kamay. Alam ko kung nasaan ka. At alam ko kung sino ang kasama mo. Babalik ako. Hindi ka magiging masaya. Nagkatinginan si Amihan at Davin. Ang kanilang mga mukha ay parehong puno ng takot. Ngunit sa loob ng mga mata ni Amihan, may isang alab na nagsimulang magliyab. Hindi na lamang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa proteksyon. Ang banta ni Sir Gardo ay hindi lamang nanatili sa papel. Tulad ng isang mabangis na apoy, mabilis itong kumalat. Sa sumunod na araw, ang buong opisina ay puno ng mga bulungan. Bawat sulyap, bawat pabulong na pag-uusap sa pasilyo ay parang mga matalim na tinik na tumutusok sa puso ni Amihan. Ang mga marites na dati kinatatakutan niya ay tila mga anino na sumusunod sa kanyang bawat galaw. Ang sabi ko na nga ba, may tinatago yan. Ang narinig niyang boses ng isang kaopisina habang naglalakad siya sa pantry. Kaya pala biglang umiba ang ugali. May kalaguyo pala. Ang pakiramdam na pinagmamasdan at hinuhusgahan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang pisikal na pagod. Hindi siya nakatuon sa kanyang trabaho. Ang bawat papel na kanyang hawak ay tila naglalaman ng mga maling akusasyon at ang bawat screen sa kanyang computer ay nagpapakita ng mga mapanirang balita. Isang araw, tinawag siya ng Human Resources. Si Miss Reyes, ang HR manager, ay tumingin sa kanya ng may awa. Miss Ravelo, I'm sorry to inform you, but you're being placed on preventive suspension. Malungkot na sabi ni Miss Reyes. May natanggap kaming mga reklamo at may naglabas din ng mga ebidensya mula sa labas tungkol sa iyong personal na buhay at sa insidente ni Mr. Solis. Alam ni Amihan kung sino ang nasa likod ng lahat. Si Sir Gardo. Ang buong mundo niya ay tila gumuho. Ang trabaho na pinaghirapan niya ng mahabang panahon, ang kumpanyang itinuring niyang pangalawang tahanan, ay biglang nawala sa kanyang mga kamay. Lumabas siya ng opisina, ang kanyang bag ay mabigat sa kanyang balikat, ngunit mas mabigat ang pakiramdam sa kanyang puso. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng nakangiting mga bata. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Dire-diretso siyang umakyat sa kwarto at nagkulong. Ang dilim ng kwarto ay tila nakikisimpatya sa dilim ng kanyang kaluluwa. Hindi niya inasahan ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, habang tahimik silang kumakain ng agahan, biglang nag-iba ang balita sa TV. Ang mukha ng kanyang ina, si Imelda, ang bumungad sa screen. Nakalib ito sa isang sikat na programa na puno ng mga tabloid headlines. Isang inang labis na nasasaktan, ang sabi ng reporter. Ang kanyang sariling anak, ipinagpalit sa isang lalaking pinaghihinalaang magnanakaw matapos ipagtabuyan ng ina at tinalikuran ng pamilya. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng lakas.
Dramatiko ang boses ni Imelda habang pilit na pinipigilan ng luha na hindi naman totoo. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat sa kamera. Ang sakit po sa puso. Akala ko may kakampi ako. Akala ko matutulungan niya ako. Pero iniwan niya ako para lang sa isang lalaking walang kwenta. Ni hindi nga niya ako dinadalaw sa ospital. Mga kasinungalingan yan. Sigaw ni Maya, ang panganay na kapatid ni Davin. Tumayo ito at akmang susugod sa TV, ngunit pinigilan siya ni Davin. Hindi ko na kaya, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng kanyang ina sa screen. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa sampal na kanyang natanggap. Wala na akong mukhang ihaharap. Sir Gardo, si Mama. Naramdaman niya ang isang kamay na humaplos sa kanyang likod. Si Davin. Huwag ka pong susuko, Amihan. Malumanay na sabi ni Davin. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi nila. Mas importante ang alam nating totoo. At kung susuko ka, matutuwa si Sir Gardo. Matutuwa ang ina mo. Tumingin si Amihan kay Davin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Pero, paano? Ano pa ang laban natin? Wala na akong trabaho. Sinisiraan na ako ng buong mundo. Pati ang sarili kong ina. Kalaban ko. Meron pa tayong laban, sabi ni Davin. At sa kanyang mga mata, nakita ni Amihan ang isang kakaibang lakas. Mayroon pa tayong alaala. Alaala ni tatay. Gusto niyo po bang puntahan? Hindi nagsalita si Amihan, ngunit tumayo siya. Ang pag-anyaya ni Davin ay tila isang liwanag sa dilim. Nagmaneho sila patungo sa sementeryo, kasama ang mga bata. Ang sementeryo ay tahimik, ang hangin ay sariwa, at ang mga lumang lapida ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Pinuntahan nila ang libingan ng ama ni Amihan. Ang lapida ay simple lamang, may nakaukit na pangalang Ramon Ravelo. Sa gilid, mayroong isang maliit na palayok ng sariwang bulaklak mula kay Davin. Dito po ako laging bumibisita, sabi ni Davin, lumuhod sa harap ng lapida. Kinakausap ko po siya, kinukwento ko ang lahat ng nangyayari sa amin. Umupo si Amihan sa tabi ni Davin. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng lapida. Isang kakaibang ginhawa ang naramdaman niya. Sa lugar na ito, malayo sa mga ingay ng mundo, tila malinaw niyang naririnig ang boses ng kanyang ama. Tatay? Bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo po ako. Naging bulag po ako. Hinayaan kong galit ang maghari sa akin. Niyakap ni Davin si Amihan. Hindi ito yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng pagsuporta, ng pag-unawa. Ang kanyang mainit na braso ay tila nagbibigay ng lakas kay Amihan. Hindi po galit ang gusto ni Tatay Ramon, sabi ni Davin. Ang gusto niya po, maging masaya ka at maging matatag. Alam ko pong kaya mo yan, Amihan. Hindi ka po nag-iisa. Nandito po kami. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng libingan ng kanyang ama, nagkaroon ng desisyon si Amihan. Hindi na siya susuko, hindi na siya magpapatalo. Hindi ko sila hahayaang manalo, Davin, sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Hinding-hindi, para sa'yo, para sa mga bata, para kay tatay. Pero habang binabanggit ni Amihan ang kanyang pangako, isang ideya ang unti-unting namumuo sa isipan ni Davin. Isang ideya na tila isang huling paraan upang malutas ang lahat. Isang ideya na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang puso. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin. Tumingin si Davin kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit desidido. Amihan, panimula ni Davin, at sa kanyang boses, mayroong isang kalungkutan na hindi kayang ilarawan ng mga salita. May nais po akong gawin. Isang paraan para matapos na ang lahat ng paghihirap mo. Nagulat si Amihan sa tono ng boses niya. Ano yon, Davin? Tumayo si Davin at sa harap ng libingan ng ama ni Amihan,
Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Ang kanyang pagmamahal ay totoo. Aaminin ko po ang kasalanan, sabi ni Davin. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay amihan. Ako po ang magnanakaw. Ako po ang kumuha ng mga piyesa sa bodega para matapos na ang lahat, para makabalik ka na sa trabaho, para matahimik na ang buhay mo. Ang mga salita ni Davin ay tila tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ni amihan. Tumayo siya mula sa libingan ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagtutol. Hindi, Davin! Hindi mo yan gagawin! Sigaw ni amihan, ngunit huli na. Mabilis na umalis si Davin. Hinabol siya ni amihan pabalik sa sasakyan, ngunit ang lalaki ay mas mabilis. Sumakay ito sa isang tricycle at naglaho sa abot ng kanyang paningin. Bumalik si amihan sa bahay ng walang Davin. Ang mga bata ay nagtataka kung bakit wala si kuya. Pilit niyang nginitian ang mga ito. Sinasabing may importante lang na pinuntahan si Davin, ngunit ang kanyang loob ay nilalamon ng matinding kaba. Habang naglilinis ng kwarto ni Davin, may nakita si amihan sa ilalim ng unan, isang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay isang sulat. Sulat ni Davin. Amihan, patawarin mo ako kung hindi ko sinunod ang iyong sinabi. Alam kong galit ka, ngunit ito lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat, para makabalik ka sa iyong trabaho, para matahimik na ang buhay mo. Alam kong hindi mo kayang harapin ang mga kasinungalingan ng ina mo at ang paninira ni Sir Gardo sa iyo. Kaya hahayaan ko na lang na ako ang maging kalaban. Mag-iingat ka at alagaan mo ang mga bata. Sila ang pinakamahalaga sa akin. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Davin, ang sulat ay halos hindi na mabasa dahil sa mga patak ng luha ni amihan. Sumisikip ang kanyang dibdib, parang may humihila sa kanyang puso. Ito ang sakripisyo. Ang sakripisyo ng isang martir. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dali-dali siyang tumalon sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ang kanyang utak ay balisa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa manibela. Pagdating sa istasyon, ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga radyo ay tila nagpapagulo sa kanyang isipan. May nag-report ba na magnanakaw dito? Dario Solis ang pangalan. Hiningal na tanong ni amihan sa duty officer. Tiningnan siya ng pulis nang may pagtataka. Ay ma'am, meron po. Kani-kanina lang. Nandito po sa interrogation room. Nanigas ang buong katawan ni amihan. Hindi siya nagkamali. Ginawa nga ni Davin ang sinabi niya. Tumakbo siya patungo sa interrogation room. Ang salamin sa pinto ay burado. Ngunit nakita niya ang anino ni Davin sa loob, nakaupo, at may dalawang pulis na humarap sa kanya. Bitawan niyo siya, sigaw ni amihan. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakakandado ito. Wala siyang kasalanan. Hindi siya magnanakaw. Ngunit hinarangan siya ng isa pang pulis. Ma'am, kalma lang po. May ginagawa po kaming investigasyon. Nakita ni amihan si Davin. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ibig niyang sabihin, sana mapatawad mo ako. Hindi niya hahayaan ito. Ang galit na pinipigilan ni amihan ay biglang sumambulat. Hindi ito galit para sa kanyang sarili, kundi galit para kay Davin. Galit sa kawalang katarungan. Galit sa mga taong gumamit sa kanya. Kinuha ni amihan ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial. This is Amihan Ravelo, Administrative Manager of Transglobal Logistics. I need to speak to Sir Gardo immediately. Tell him I have something important to discuss about the stolen parts. Something that will put him in jail. Ang boses niya ay matatag at puno ng awtoridad na nagpatigil sa pulis na humaharang sa kanya. Ipapaliwanag ko ang lahat, sabi niya sa pulis. Pero kailangan ko munang kausapin si Sir Gardo.
At kailangan kong patunayan na wala siyang kasalanan. Ako ang may hawak ng ebidensya. Napakilos ang pulis. Sinamahan niya si Amihan sa labas ng istasyon kung saan naghihintay na ang kanyang sasakyan. Nagmaneho si Amihan, ang kanyang utak ay puno ng mga plano. Papuntahin niyo siya sa opisina ko. Utos ni Amihan sa telepono. Kinakausap ang kanyang assistant. Sabihin niyo, urgent meeting, ngayon na. Pagdating sa kumpanya, agad siyang umakyat sa kanyang opisina. Nakita niya si Sir Gardo na naghihintay doon. May ngiti ng pananalo sa kanyang labi. Miss Ravelo, akala ko ba suspendido ka? Mapaklang tawa ni Sir Gardo. At anong ebidensya ang sinasabi mo? Ang confession letter ng magnanakaw mong alaga? Diretso si Amihan na tumingin kay Sir Gardo. Ang takot na minsan ay bumabalot sa kanya ay nawala na. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ang magnanakaw, Sir Gardo, ay ang taong kasama mo. Matigas na sabi ni Amihan. Ang taong nagbigay sa iyo ng access sa security cameras. Ang taong kasabwat mo sa pagnanakaw ng mga piyesa. Nagulat si Sir Gardo. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Anong pinagsasasabi mo, Amihan? May sakit ka ba? May sakit ako, sagot ni Amihan. Lumapit sa kanyang lamesa at kinuha ang isang USB drive. Sakit sa kalooban na makita ang mga katulad mo na nang-aapi nang walang kalaban-laban. At ngayon, ipapagaling ko ang sakit na yan. Isinaksak ni Amihan ang USB drive sa kanyang computer. Binuksan niya ang isang folder. Ang screen ay nagpakita ng isang video clip. Ito ang footage mula sa isa pang CCTV camera na nakatago. Paliwanag ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ito ang nagpapakita sa maintenance staff na si Mang Tonyo na pumasok sa server room, iniba ang anggulo ng camera sa wing B. At pagkatapos ay binuksan ang pintuan para sa'yo. Ikaw, Sir Gardo, ang kumuha ng mga piyesa at pinilit mo si Mang Tonyo na isiksik ang mga ito sa bag ni Davy. Namutla si Sir Gardo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Imposible yan, bulong niya. Paano mo nakuha yan? Si Mang Tonyo, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Sir Gardo. Ang anak niya ay kaibigan ng kapatid ni Davin. Nalaman niya kung gaano naghihirap si Davin at ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang konsensya. Nagsalita siya at inilabas niya ang raw footage na ito bago pa man niya ito burahin. Ang pagkabigla ni Sir Gardo ay naging galit. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding puot. Hindi mo yan pwedeng gawin sa akin. Sigaw niya at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang isang paperweight mula sa lamesa ni Amihan. Ang metal na bagay na yon ay mabigat at may matalim na dulo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Wawasakin kita. Ngunit hindi umatras si Amihan. Tumingin siya sa mga mata ni Sir Gardo at sa kanyang mga mata, nakita ng lalaki ang isang babaeng hindi na natatakot. Isang babaeng handang lumaban. Mababawi ko ang kumpanya, Sir Gardo. Sabi ni Amihan, ang kanyang tinig ay matatag. Pero hindi mo na mababawi ang kaluluwa mo. Ang nakamamatay na pagbabanta ni Sir Gardo ay tila isang malaking anino na bumalot sa opisina ni Amihan. Ang kanyang kamay na may hawak na paperweight ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na para bang handa siyang gawin ang anumang bagay. Ngunit hindi kumurap si Amihan. Ang kanyang tingin ay nanatiling matatag, puno ng tapang na dati hindi niya inakalang taglay niya. Hindi mo magagawa yan, Sir Gardo. Matigas na sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ang lahat ng pinaghirapan mo sa kumpanyang ito, lahat ng illegal na transaksyon mo, mawawala lahat sa isang iglap. May kopya ako ng video. Nakatago na yan sa labas. At kung may mangyari sa akin, alam na ng mga pulis kung sino ang pupuntiryahin.
Ang mukha ni Sir Gardo ay namutla. Ang paperweight sa kanyang kamay ay unti-unting bumaba. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Alam niyang seryoso si amihan. Hindi mo yan pwedeng gawin. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. May pamilya ako. At wala si Davin? Mapait na ngumiti si amihan. Wala ang mga batang umaasa sa kanya. Ang pamilya niya nawasak mo. At ngayon, oras na para pagbayaran mo ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Sir Gardo. Ang kanyang galit ay muling sumiklab, mas matindi kaysa sa dati. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang paperweight patungo kay amihan. Mabilis na umiwas si amihan, ngunit tumama ang gilid ng matalim na metal sa kanyang balikat. Isang matinding kirot ang dumaloy sa kanyang braso at naramdaman niya ang init ng kanyang dugo na kumalat sa kanyang damit. Ngunit hindi siya sumigaw. Ang tanga mo, Sir Gardo, sabi ni amihan, pinipigilan ang sakit. Pinatunayan mo lang ang lahat. Kasabay ng pagbagsak ng paperweight sa sahig ay ang tunog ng alarma. Ang alarma ng sunog. Nagulantang si Sir Gardo. Hindi niya inaasahan ito. Mabilis na tumakbo si amihan sa pinto at binuksan ito. Ang corridors ay puno na ng mga tao. Nagsisigawan at nagtatakbuhan palabas ng gusali. Ang bawat isa ay nagmamadali. Sunog! Sigaw ng isang empleyado. Lumabas na kayo. Hindi ito sunog. Alam ni amihan. Ang alarma ay isang plano. Isang plano para makawala siya sa sitwasyong yun. Nakatayo si amihan sa pinto. Ang kanyang balikat ay humihilab sa sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Sir Gardo. Tapos na ang laro mo, Sir Gardo. Matigas na sabi ni amihan. Wala ka nang matatatakbuhan. Ang mga pulis na nakikipagsiksikan sa mga nagmamadaling empleyado ay dumating sa opisina ni amihan. Nakita nila si Sir Gardo na nanginginig sa takot habang ang video footage sa computer ni amihan ay malinaw na nagpapakita ng kanyang mga kasalanan. Sir Gardo, are you Mr. Gardo Reyes? Tanong ng pulis. You're under arrest for theft and obstruction of justice? Hindi na nagawa pang lumaban ni Sir Gardo. Hinila siya ng mga pulis palabas ng opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Pagkatapos ng gulo, sinamahan si amihan ng mga pulis sa istasyon upang magbigay ng kanyang pahayag. Ang kanyang balikat ay nilagyan na ng benda. Ngunit ang sakit ay hindi na niya gaanong nararamdaman. Ang tanging nasa isip niya ay si Davin. Nasaan si Dario Solis? Tanong ni amihan sa duty officer. Si Mr. Solis po, pinakawalan na. Walang kasalanan ng tao. Sagot ng pulis. Nagbigay na po ng pahayag si Mr. Tonyo. Siya po ang nag-admit na kasabwat siya ni Sir Gardo. Napakilos si amihan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng istasyon. Hinahanap si Davin. Nasa labas si Davin. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno malapit sa gate ng istasyon kasama ang 3 bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakatingin sa kanya. Davin! Sigaw ni amihan. Tumakbo patungo sa kanya. Agad na niyakap ni amihan si Davin ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay mahina pa. Ngunit ang yakap na yon ay puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang bagong damdamin na mahirap ipaliwanag. Patawarin mo ako, bulong ni amihan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ni Davin. Salamat. Salamat sa lahat. Amihan, sagot ni Davin. Niyakap din siya ng mahigpit. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa balikat mo? Pinakita ni amihan ang kanyang balikat. Wala to. Masaya ako na ayos ka na. Namalaya ka na. Di lumapit ang mga bata at yumakap din kay amihan at Davin. Ang kanilang pagmamahal ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanilang dalawa. Ngunit ang munting selebrasyon ay biglang naputol. Mula sa di kalayuan, may isang pamilyar na kotse ang huminto. Bumaba mula dito si Imelda, ang kanyang ina. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkagulat. Nakita niyang hawak-hawak ni amihan ang balikat nito. May benda. At nakita niya si Davin, kasama ang mga bata.
Amihan, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa niyan? Sigaw ni Imelda, tumakbo patungo sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Amihan, nakita niya ang isang kakaibang ngiti, isang ngiti ng pananalo. Ma, sabi ni Amihan, pinakawalan ng yakap kay David. Ako na po ang bahala sa lahat. Si Sir Gardo, nasa kulungan na, at si David malaya na. Kung gayon, ibalik mo na siya sa trabaho, sabi ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay tila nagningning sa pag-asam ng muling pagkakaroon ng pera. At umuwi na tayo. Kailangan mong magpahinga. Baka atakihin ako sa puso dahil sa ginagawa mo. Napakalalim ng buntong hininga ni Amihan. Matapos ang lahat, hindi pa rin nagbabago ang kanyang ina. Kinuha ni Amihan ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ang sobre na naglalaman ng di kumpletong testament ni Tatay Ramon at ang isang piraso ng papel na may address sa probinsya. Ibinigay niya ito sa kanyang ina. Ma, ito po ang para sa inyo, sabi ni Amihan, kalmado ngunit may diin. Ang address ng bahay ni Tatay Ramon sa probinsya. Doon po kayo manirahan, doon po kayo magpahinga. Mas payapa po ang buhay doon. Nagulat si Imelda. Amihan, anong... Tapos na po akong maging bangko niyo, ma, sabi ni Amihan. At sa boses niya, naramdaman ni Imelda ang bigat ng desisyon ng kanyang anak. Patawarin niyo po ako, pero kailangan niyo pong matuto na maging ina. Hindi lang po sa pangalan, kundi sa puso. Iyang mukha ni Imelda ay namutla. Walang masabi. Samantala, naramdaman ni Amihan na hinawakan ni Davin ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng lakas at katiyakan. Tumingin si Amihan kay David at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang hinaharap na puno ng pag-asa. Biglang, sa gitna ng lahat, naramdaman ni Amihan ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nanlabo at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Pilit niyang hinawakan ang braso ni Davin. Amihan, ayos ka lang ba? Tanong ni Davin, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, bulong ni Amihan, at bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang kanyang sarili na bumagsak sa mga bisig ni Davin. Ang mundo ay nagdilim. Nang magising si Amihan, ang unang nakita niya ay ang kisame ng kanyang sariling kwarto. Ang ilaw na pumapasok mula sa bintana ay malambot at ang hangin ay sariwa. Ang kanyang balikat ay humihilab pa rin sa sakit. Ngunit ang pagkahilo na naramdaman niya kanina ay nawala na. Nakita niya si Davin na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Amihan, gising ka na, malumanay na sabi ni Davin, at sa kanyang boses, naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang ginhawa. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na ako, sagot ni Amihan, pilit na umupo. Anong nangyari? Sobrang pagod lang daw po at stress, paliwanag ni Davin. Pinilit ko po kayong dalhin agad dito sa bahay. Pinuntahan ka na rin po ng doktor kanina. Pinaalalahanan ka niya na huwag masyadong magpakapagod. Tiningnan ni Amihan ang paligid. Ang kwarto ay malinis at maayos. Ang mga bata ay wala doon. Nasaan ang mga bata? Tanong niya. Nasa sala po naglalaro. Sagot ni Davin. Ako po muna ang nag-aalaga. Ipinagluto ko na rin po kayo ng lugaw. Isang mainit na damdamin ang kumalat sa dibdib ni Amihan. Naalala niya ang mga araw na siya ang nag-aalaga kay Davin sa ospital. Ngayon, binabalik ng lalaki ang kabutihang yon. Ang kanilang mga papel ay tila nagpalit. Ang sumunod na mga araw ay naging isang panahon ng unti-unting paggaling at pagtuklas. Hindi na nag-aalala si Amihan sa trabaho. Nag-leave siya. Si Davin naman ay nanatili sa bahay, inaalagaan ng mga bata. At si Amihan, ang kanilang mga buhay na dati magkaiba ng mundo ay unti-unting nagsanib. Araw-araw, nagluluto si Davin ng pagkain para sa kanya. Ang amoy ng nilagang gulay,
o kaya'y sariwang isda na prinito ay pumupuno sa bahay. Si amihan naman ay tinutulungan ang mga bata sa kanilang homework at kinukwentuhan sila ng mga fairy tales bago matulog. Ang mga tawanan ng mga bata ay naging isang musika sa kanilang tahimik na bahay. Isang hapon, habang nagpapahinga si amihan sa sala, lumapit si Davin na may dalang isang lumang kahon. "Amihan," sabi niya. Inilapag ang kahon sa lamesa. "Nakita ko po ito sa mga gamit ni Tatay Ramon. Para po yata sa inyo." Binuksan ni amihan ang kahon. Sa loob ay mga lumang litrato, mga sulat, at isang maliit na diary. Ang diary ng kanyang ama. Dahan-dahang binuklat ni amihan ang diary. Sa bawat pahina, nabasa niya ang mga saloobin ng kanyang ama. Ang sakit sa pagkalas sa kanilang pamilya, ang pagmamahal niya kay amihan, at ang pagmamalasakit niya kay Davin. "Mahal na mahal ko kayo, amihan. Sana maintindihan mo, anak. Hindi ako umalis dahil hindi kita mahal. Alam kong balang araw, malalaman mo ang totoo. At sana, mapatawad mo ako." Si Dario. Siya ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. Tinuring niya akong tunay na ama, kahit na hindi kami magkadugo. Sana, maging magkaibigan kayo. Sana, alagaan niyo ang isa't isa. Ang mga salita ay tila bumubulong mula sa nakaraan. Nagkatinginan si amihan at Davin. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ngunit meron ding isang kakaibang koneksyon na umusbong. "Gusto ko po sanang makita kayong magkasama," bulong ni Davin, bago pa man siya pumanaw. Pero hindi na po nangyari. "Hindi pa huli ang lahat, Davin," sabi ni amihan. Inilapag ang diary. "Ngayon, tayo naman ang magkasama at bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahal at pag-unawa, hindi ng kasinungalingan." Isang gabi, habang umuulan, nakaupo si amihan sa veranda. Pinagmamasdan ang mga patak ng tubig na bumabagsak sa halaman. Ang tunog ng ulan ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Lumabas si Davin at naupo sa tabi niya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Tanging ang presensya ng bawat isa. "Davin?" Panimula ni amihan. "May tanong ako." "Ano po yun?" "Mahal mo ba ako?" Diretso niyang tanong. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tiningnan siya ni Davin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Hindi ko po masasabi na yayaman tayo, amihan. Hindi ko po masisiguro ang lahat ng luho na nasanay ka. Pero ipinapangako ko po na hindi ka naiiyak mag-isa. Hindi ka na po ulit iiwanan." Ang mga salita ni Davin ay mas matamis pa kaysa sa anumang matamis na pag-amin ng pag-ibig. Ito ay isang pangako ng proteksyon, ng presensya. Isang pangako na matagal nang hinahanap ni amihan. Dahan-dahang lumapit si amihan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ng pisngi ni Davin. Ang balat nito ay mainit at magaspang. At sa ilalim ng malambot na ilaw ng beranda, sa gitna ng pag-ulan, dahan-dahang nagdikit ang kanilang mga labi. Hindi ito isang marahas na halik. Ito ay isang halik na puno ng pag-unawa, ng pagpapatawad, ng mga pait na alaala na ngayon ay unti-unting nagiging matamis na pag-asa. Isang halik na sumasalamin sa bawat sakit na kanilang pinagdaanan at sa bawat pag-asa na kanilang pinanghahawakan. Naramdaman ni amihan ang pag-init ng kanyang pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa damdamin na ngayon ay malaya na. Ang kanilang mga puso ay tila nagsasayaw sa iisang ritmo. Nabalot sila ng katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan ang naririnig. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan. At sa mga mata ni Davin, nakita ni amihan ang isang kinabukasan na dati hindi niya inakalang magiging posible. "Amihan," bulong ni Davin. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang isang maliit na singsing mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ginto o diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa kahoy. Hindi po ito mamahalin.
sabi ni Davin. Pero ito ang pinakamahalaga sa akin. Nais kong maging bahagi ng buhay mo. Nais kong alagaan ka. Nais kong mahalin ka. Will you marry me, amihan? Ang tanong na yon ay hindi nagdulot ng pagkabigla. Sa puso ni amihan, alam na niya ang sagot. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Yes, Davin, sagot ni amihan. At sa kanyang mamangiti, nakita ni Davin ang isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Yes, I will. Isang taon ang lumipas. Ang dating malungkot na bahay ni amihan ay ngayon ay puno ng buhay at kulay. Ang mga dingding, na dati puro puti lamang, ay mayroon ng mga drawing ng mga bata, mga bahay, puno, at mga larawan ng kanilang pamilya na iginuhit ng mga krayola. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay pumupuno sa bawat sulok at ang tawanan ng mga bata ay naging isang pamilyar at nakakaaliw na musika. Sina amihan at Davin ay hindi na nagtatrabaho sa Transglobal Logistics. Sa halip, sila ay magkasamang nagtayo ng sarili nilang maliit na logistics company. Hindi ito kasing laki ng Transglobal, ngunit ang bawat empleyado nila ay tinuturing nilang pamilya. Walang panloloko, walang paninira, puro pagtitiwala at pagtutulungan. Si Davin ang operational head habang si amihan ang namumuno sa administrative at marketing. Sa bawat desisyon na kanilang ginagawa, ang pagmamalasakit sa kanilang mga tauhan ang kanilang laging isinasaalang-alang. Ang mga bata, sina Lito, Nene at Maya, ay namumuhay na ngayon sa ilalim ng isang masayang bubong. Hindi na sila nagugutom at ang kanilang mga mata ay puno na ng ningning ng pag-asa. Si amihan, na dati isang ice queen, ay ngayon ay isang mapagmahal na ina sa kanila. Tinuruan niya si Nene na magtirintas ng kanyang buhok at tinulungan niya si Lito sa kanyang mga aralin. Si Maya naman ay naging mahusay na katuwang ni amihan sa pagluluto at pag-aalaga sa mga nakababata. Kumusta naman si Imelda? Si Imelda ay nanirahan sa probinsya, sa simpleng bahay ng yumaong ama ni amihan. Sa una, mahirap para sa kanya ang buhay doon. Walang kaswal na sugal, walang mga mamahaling bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan niyang natutunan ang kapayapaan sa gitna ng simpleng pamumuhay. Hindi na siya pumupunta sa Maynila para humingi ng pera. Kung minsan, tumatawag siya, hindi para humingi, kundi para magtanong kung kumusta sila. Si amihan ay hindi nakalimot sa kanyang ina. Pinatawad niya ito, ngunit nagtakda siya ng mga hangganan. Ipinapadalhan niya ito ng kakarampot na pera, sapat lamang para sa kanyang pangangailangan, ngunit hindi sapat para sa luho. Ang kanilang relasyon ay hindi perpekto, ngunit ito ay payapa. Isang linggo ng umaga, habang sila ay naghahanda para sa hapunan, umulan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubungan ay nagdala ng kakaibang nostalgia. Naaalala mo ba noong una tayong magkita, amihan? Tanong ni Davin, habang tinutulungan si amihan sa paghihiwa ng gulay. Ang sama ng tingin mo sa akin noon. Akala ko, mawawalan na ako ng trabaho. Napangiti si amihan. Ako naman, akala ko ikaw ang magpapahirap sa akin. Hindi ko inakalang ikaw pala ang magbibigay ng bagong buhay. Niyakap ni Davin si amihan mula sa likod. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ng dalaga. Ang init ng kanyang katawan ay bumalot kay amihan. Salamat, amihan, bulong ni Davin. Salamat at pinatawad mo ako. Salamat at binigyan mo ako ng pamilya. Ako ang dapat magpasalamat, Davin, sagot ni amihan. Pinisil ang kamay ni Davin. Ikaw ang nagturo sa akin na magpatawad. Ikaw ang nagturo sa akin na mahalin ang sarili ko. At ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo. Isang pamilya. Sa hapagkainan, nagtipon ng lahat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Ang araw ni Lito sa paaralan. Ang bagong tirintas ni Nene.
at ang mga plano ni Maya para sa kanyang future. Ang bahay ay napuno ng tawanan, ng pagmamahalan, at ng kapayapaan. Naramdaman ni Amihan ang isang maliit na paggalaw sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Isang bagong simula. Isang bagong yugto. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-unawa, sa pagpapatawad at sa walang katapusang pag-asa. Ang pamilya, kahit pa nasira, ay maaaring muling buuin. Hindi man sa tradisyonal na paraan, ngunit sa isang paraan na mas malalim, mas totoo. Si Amihan ay natuto. Natuto siyang magpatawad, hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa sarili. Natuto siyang magtiwala at natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa isang simpleng buhay na puno ng pagmamahalan. Si Devin naman, ang panganay na matagal nang nagtiis, ay natagpuan ang kanyang sariling kaligayahan sa piling ng babaeng minsan niyang kinatakutan, ngunit ngayon ay kanyang mahal. At sa bawat bagong umaga, habang ang sikat ng araw ay pumapasok sa kanilang bintana, alam nilang ang kanilang kwento ay patuloy na magpapatuloy. Puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, at puno ng mga sugat na, sa huli, ay naghilom na.